Ang ulam natin for today, nilagang baka po yan, luto na po yan. Kung gusto nyong malaman kung paano ko po yan niluto, tara samahan nyo ako, magluto na tayo. Nilagang baka po ang iluluto natin ngayon. Ito yung baka natin, maganda po siya, may laman, may buto. Saka yung taba, ito masarap to itong taba. So ang gagawin natin dito, siyempre nilaga, lalagyan po natin ng tubig. Yan, tubig. Tapos hintayin na natin po siyang kumulo hanggang sa lumambot. Pero wag muna tayong maglagay ng bawang at sibuyas. Maya-maya na po dahil mayroon po akong ipapakitang tatanggalin pa dyan pagkakulo. So hintayin na natin kumulo para makita natin. Yan po ang dahilan kaya hindi natin nilagyan ng sibuyas kasi tatanggalin po natin itong mga to. Yun ata yung mga dugong namuo. Yan. Yung iba kasi pinapalitan talaga ng tubig yan. Hinuhugasan. Pero sayang din po yung gasol, malang gasol sa pwede namang igawa ng paraan. Kaya ang diskarte ko ganito na lang, tatanggalin na lang yan. Pag wala na lahat yan, saka natin lagyan na ng mga ingredients. Kaya hindi po pa nilagyan kasi masasayang, masasama dito. Marami pa pong lalabas dyan, antayan-antayan na lang natin. Pakuluin-uli natin yan, may lalabas pa yan, malinis na rin naman po. Kasi pangit po pag hindi tinatanggal yan eh. Kaya yung iba talaga, inuhugasan yan, pero sa atin, diskarte na lang para magatipid sa gasol. Yan, okay na po, kukunti na. Yan, pwede na natin ilagay yung mga ano ngayon dyan. Ingredients natin. Pag natanggal natin lahat yan, mausok po. Yan, linisin natin mabuti. Wala naman tayong gagawin. Yan, linisin natin yan. O, di ba wala na, hindi na kailangang hugasan pa yung karne natin. Saka magpalit ng tubig, pwede naman ganyan. So, yan na lang, lalagyan na natin siguro ng mga sibuyas. Maglalagay tayong bawang, maliit na sibuyas sa paminta. Yung sibuyas, saka na lang natin dagdagan yan pagka medyo malambot na yung baka. So, antayin na lang natin lumambot yan. Siguro ambot siguro ng mga isang hanggang 2 oras. Palambutin natin yan bago natin timplahan. Yan, matigas pa po yung baka, pero pwede na natin lagyan ng ano yan. Lalagyan na natin ng konting asin. Kasi masarap na yung sabaw niyan. Lagyan na rin natin ng MSG. Yan. Kasi masarap ng sabaw yan. Pwede na nating higupin yan. Kung gutom ka na, pwede ng ulam yan. Tikman natin. Ang sarap na po ng sabaw. Kaya lang ang problema po yung baka matigas pa. So kung halimbawa gutom ka na, pwede ka nang magsabaw. Sabaw pa lang, ulam na yan. Kaya pwede na yan. Kaya nilagyan na natin ng mga ingredients. Pwede tayong humigop ng sabaw dyan. Pero kunti na lang. Hintayin na natin yung lumambot yung baka. So hintayin na lang natin. Sabaw-sabaw na lang muna tayo. Medyo malambot na po yung ating baka. Lagay na natin yung sibuyas. Mga sibuyas. Yan. Tapos maya-maya isunod na natin yung ibang gulay. Kunting gulay ilalagay natin para hindi mawala yung lasa ng baka. Yan o, kitang-kita naman talaga malambot na medyo malambot na. Hindi pa malambot na malambot. Maglagay tayo ng patatas para may pagkain yung mga bata. Yan. Patatas. Tapos yan. Palambutin natin yung patatas. Yan. Okay na po. Ilalagay na po natin yung mga gulay natin. Kunting gulay lang para ano, hindi masyadong mawala yung lasa ng baka. Gusto ko kasi pag nuluto ako, ganyan lang, yung simpleng gulay lang, wala nang iba. Yan, ganyan lang kasimple yan. Ay. Yan, niluluto natin yan. Pagka lambot po yan, pagka luto ng gulay, pwede na po. Yan, lagyan na natin ng dahon ng sibuyas, panghuling ingredients. Yan, okay na po yan. Luto na po ang ating nilagang baka. Para doon sa mga nanonood, sana may natutunan kayo. So, tara, kain na po habang mainit ito yung sabaw. Kain na po, paano i-share.